Ito ang unang beses na nakakita ako ng pating sa malapitan. Kaya gano'n na lang ang takot ko nang bigla itong gumalaw. Pero imbis na umatake, kusang lumangoy papalayo ang pating. Tulad ng iba pang nilalang, hindi naman agresibo ang lahat ng pating. Umaatake lamang ang mga ito kapag sila'y nasaktan o pinanghimasukan ang kanilang tahanan. Isang leksyon na babaunin ko hanggang sa aking pag-ahon. Well, it's good to see you guys enjoying the reef and the fishes. Pero we must also be aware of the different behaviors of the animals. Yung trigger, nakita kitang finifil mo siya. Bakit siya on its side? Probably kasi yung mga eggs niya nandoon and the fish was trying to protect the eggs. And if you get too close, they become aggressive. Kasi at the end of the day, teritoryo to ng mga isda, hindi to teritoryo ng tao. So tayo mga bisita lang tayo. All the more na dapat respetuhin natin yung kung ano man yung kaharian na nakikita natin sa ilalim. Makalipas ang ilang oras ng pahinga, larga na naman kami patungo sa isapi ng Tubataha. Malayan Wreck kung tawagin ang parting ito ng Tubataha. Noong dekada 70 kasi, isang barko ang lumubog sa bahaging ito. Hanggang ngayon, makikita pa rin ang ilan sa mga bintana at pasilyo ng sinawimpalad na barko. Binahaya na ito ng corals at nagsisilbi ng tahanan ngayon para sa mga isda ng Tubataha. Pagkatapos tuklasin ang bawat pasilyo ng misteryosong barko, nagtungo kami sa mas malalim na bahagi ng bahura. At dito, isang kakaibang nilalang ang sumabay sa aming paglangoy. Halos kasing laki ng tao ang pakpak ng paging ito. Maamo at malumanay kumilos, namangha ako sa angkin nitong ganda. Maya-maya pa, nagpakita naman ang isang grupo ng mga pawikan. Endangered na ang ilang uri ng pawikan. Palibhas ay likas na maamo, marami sa kanila hinuhuli at pinapatay ng tao. Pero dito sa Tubataha, malaya silang nakakalangoy. This is an example of Philippine reefs long time ago, bago natin inubos yung pangisdaan sa malalapit sa, sa islands and all. Bago natin inubos, ganito rin ang itsura nila. Siya na lang ang natitirang example ng Philippine reefs. Ito ang dahilan kung bakit noong dekada 80, idineklara na Marine Park Sanctuary ang Tubataha. Bawal mangisda at manguha ng anumang bagay sa parting ito ng dagat. Paniwala kasi ng mga eksperto, dito sa Tubataha nangingitlog at nagpaparami ang mga corals, isda at naglalakihang nilalang ng karagatan. Ito ang huling santuaryo ng mga hayop na ito. Sila yung nanganganak. Nagbe-breed sila dito. At yung kanilang mga itlog, yung larvae nila, ay nata-transport through current doon sa mga fishing grounds na kung saan meron ng mga communities. May pinagmasdan ng isang pawikan habang ito'y kumakain.
Nakakatuwang tingnan na dito malayo sila sa kapahamakan. Pero malayo nga ba sila sa panganib?